Isang maligayang gabi sa panonood sa inyong mga kapatid. So ngayon po, ito po ang inyong kapatid kay Kristo, Brother Marty Reyes, sa pangunguna po ng The Scriptures Ministry. Ngayon pong gabi ay kami po ay maglilingkod po sa inyo sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So ngayon po mga kapatid, ay ito po yung espesyal na aming pagtalakay ngayon. Bakit? Sapagkat meron po ditong isang katanungan ang ating kapatid na ito po ay napakagandang katanungan na amin pong sasagutin ni kapatid na Fred Loberia sa gabi po ito. So nais po namin batiin mga kapatid ang aming mga kapatid na nanonood sa mga oras po ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So ikaw kapatid, baka meron kang pagbati sa ating mga ginigilo ng mga tagapakinig. Okay, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako ay si Brother Fred Luberia at isa sa tagapagsubaybay ng programang ito na nais naming ipabatid sa mga kapatid ang mga katotohanan na hango sa banal na kasulatan. Ito ay sa panguna ni Brother Jubal. At kami ay nagpapasalamat sapagkat alam namin na marami kayo na aming tagapagsubaybay upang matuklasan ang mga katotohanan na ito ay magbibigay linaw sa ating mga isipan, lalo na sa mga katanungan na dapat nating maunawaan na ito dapat maghango sa salita ng Diyos mismo kasi ang magpapahayag. At kami ay bumabati sa inyong lahat ng magandang gabi at huwag kayong magsawang sumabaybay sa programa ito na ito ang tuloy na ihatid sa inyo. Hanggat maaari ang bawat isa sa mga tahanan ng ngayon ay magtatalakay tayo ng napakagandang katanungan ng isang kapatid na kung saan ay kinakailangan natin itong sagutin sa pamagitan ng salita ng Diyos. So ayan mga kapatid, salamat kapatid na Fred sa iyo pong paunang pagbati sa ating mga kapatid. So ngayon ay dadako tayo dito sa ating pagsagot sa katanungan ng ating kapatid. So bago po tayo magsimula sa pagsagot na ito mga kapatid ay inihiling ko muna kay kapatid na Fred na ikaw muna ang manalangin sa unang manalangin natin ngayon. Hindi tayo ay yumuko at manalangin. Ama at dakila po naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang napagandang pagkataon na aming baliktanawan ang programang ito sa pamamagitan ng paghatid ng mabuting balita. At nais po naming sagutin ang mga katanungan ng aming mga kapatid na maaaring ito'y gumugulo sa mga isipan. Subalit alam namin na meron kang tamang kasagutan na buhat sa iyong kasagutan, ang Biblia. Kung kaya umaasa po kami sa banal na Espiritu na siya nawa ang magbigay at magkaloob sa amin ng karunungan upang maging tama ang kasagutan na mapakinggan at mapanood ng aming mga kapatid, lalo na ang may katanungan. Ito ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so ngayon kapatid ay dumako tayo sa ating pagsagot dito sa isang napakagandang tanong ng ating kapatid. So ngayon ang flow natin kapatid ay ikaw ang masyadong magpaliwanag nito. Okay. Ako na muna ang tagapagbasa nito ng mga nakasulat dito sa ating slide na ating ipipresent sa gabing ito. So ngayon ang tanong po dito mga kapatid ay ang sabi ng ating kapatid na ito po ay nagmumula sa Himagaan Church po. Ito po ay company church po ng Lungsol. Ang pangalan po na nagbigay ng katanungan ay si Brother John Ray. Lapit na rin ang mic. John Ray P. Balonso. Ito ang kanyang katanungan. Ayon po sa Genesis chapter 32 verse 30 ay nagpakita kay Jacob ang Diyos ng mukhaan. So ito ang tanong niya kapatid. Ngunit sa John chapter 1 verse 18 ay sinabi na walang nakakita kailanman sa Diyos. Sino ang nagpakita kay Jacob? Kung hindi iyon ang Diyos. Magandang tanong kapatid. Ano kaya ang magandang natin dito kapatid? Sa ngayon sa banal na kasulatan,
Para bagang komplikado. Oo. Ang Genesis at ang John parang nagkaroon ng isang malaking komplikasyon. Mm. Nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng mukhaan. Sinabi naman ni Jesus sa aklat ni John na walang nakakita. Oo. Kaya alamin natin, ano ba, ito ba ay komplikado o ito ay may mga pag-aaral na dapat nating tuklasin? Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Moses sa aklat ng Genesis na nagpakita ng mukhaan kay Jacob at ano ang sinasabi ni John sa panahon ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa? Tama. Ngayon, dahil sa banal na kasulatan na ating pag-aaralan, tutuklasin natin ano ang sinasabi ni Moses sa aklat ng Genesis. Ang kapitulo ay 32, versikulo 30, na mukhaan. Subalit, kung ating pag-aaralan ang banal na kasulatan, napakaraming mga talata na ito ay ating pag-aaralan na ang Diyos ay hindi mo makikita ng mukhaan sapagkat dahil sa kasalanan ng tao ay matutunaw at mamamatay ang isang tao. Pero ngayon makikita natin, matutuklasan sa anong paraan siguro. Oo. Natin Maganda maalaman yun. na sa anong paraan nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa tao at ano ang hitsura at ano ang kalagayan ng Panginoong Diyos nung magpakita sa tao. Samantalang nang sabihin ni John ay hindi nakita ng kahit sino man ang Diyos. Siguro sa mga talatang ating bubuksan ay diyan natin makikita kung sino yung nagpakita kay Moses, kay Jacob. Kay Jacob, kapatid. Ayan. Ngayon, bago natin buksan ang mga talata, ay nais ko muna buksan ang ating mga isipan. Sige, kapatid. Ang mga isipang dapat nating maging bukas tayo doon ay ganito. Ang isang tao ay hindi pwedeng magpalit-palit ng anyo. Wala tayong kapangyarihan para magpalit tayo ng anyo na gusto natin. Ang tao ay walang kapangyarihan mag-anyo ng anyo ng anghel. Ang tao hindi maaaring mag-anyo ng anyo ng Diyos. Ni ang anyo ng tao hindi pwedeng kunin ng isang anyo ng isang hayop ay hindi pwedeng kunin ng isang tao. Ibig sabihin, tayo mga tao na nilalang na tao hanggang sa pagiging tao lang ang anyo natin. At kung meron man tayong ibang makitang anyo ay pandarayan na lamang na kaaway. Oo, Yan tama ay yun. makikita natin sa aklat ng Corinthian. Pero may mga focuses pa tayong ibang dapat pupusan. Nabanggit din yan sa The Last Events Oo. na ang kaaway ng Diyos ay nangungupya. Nangungupya. Nangungupya ng mga namatay na mga tao. Subalit ang tao mismo hindi maaaring maganyo. Ngayon, ang kalagayan naman ng Diyos sapagkat siya'y makapangyarihan Oo. at walang ibang mas makapangyarihan liban sa Kanya. Ano bang anyo na pwede niyang gawin ay maaari niyang at maaari niyang gawin dahil sa Kanyang kapangyarihan. Maliban lang kasi maraming mga pilosopo. Pwede Oo. bang kuhain ng Diyos ng anyo ng kasalanan? Yan. Yan ang hindi yan niya ang dapat isa pang gawin. oo. Ibig sabihin sa kapilosopuhan, iiwas din natin yung mga bagay na sa salitang lahat ng anyo maliban sa anyo ng kasamaan. Ayan. Yan yung mga hindi dapat nating mapag-aralan na bakit ang anyo ba ng kasalanan ay kukunin ng Diyos? Oo. Never. Hindi niya gagawin yan. So, balit anumang form na gusto niyang gawin para lamang makipag-usap sa tao, kagaya ng apoy, sa hangin, sa tubig, at sa iba pang mga bagay, kahit ang anyo ng tao ay kanyang kinuha sa pamamagitan ni Oo. Kristo. Oo. Ang anyo ng anghel na ating pag-aaralan Mhm. ay kanyang ginawa at para lang tayo ay makausap niya. Ngayon, naalamin natin isa-isa sa mga talata, ayon sa banal na kasulatan, ano-ano ang mga anyo para makita at makilala ang Panginoon Diyos. Siguro tayo magpapatuloy sa mga talata. Okay. Sige, kapatid. Sa atin na ating banal na kasulatan. Mhm. Sige, Brother Jabal, ano ang mga talata na iyong masasabi dito? Sige, kapatid. So, itong katanong, gusto ko lang susugan muna ito konti, kapatid. Kasi maganda yung kanyang katanungan. Dapat talaga ay medyo maingat tayo sa pagbibigay ng mga pananalita, yung mga terminology na gamitin natin. Yan. Maganda ang tanong ni kapatid at hindi naman ito katulad ng ibang nagtatanong sa atin na parang insulting o ano tayo sinusubok o ano man ang mga tanong na mga minsan nga hindi nakarapat dapat basahin kasi may mga bad words. Mm. Ito napakaganda at ginaganahan tayo kapag ganito ang mga tanong. Magandang sagutin at maganda din po yung katanungan. So, ngayon ay pasimulan natin mga kapatid. Ang ganda ng paliwanag mo kapatid. Sinama rin mo na yung ipapaliwanag natin. Pero tignan po natin mga kapatid kasi mabuting malaman natin na nagmumula po dito sa salita ng Diyos ang mga bagay na dapat nating panghawakan.
So ito ang dapat nating tatandaan na lahat naman ng mga bagay ay ipinakita ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan. Okay, so ngayon po ay dumako tayo sa ating tignan mo natin kapatid yung Genesis 32 verse 30 and John chapter 1 verse 18. Okay. Para makita natin yung tanong ng ating kapatid tungkol dito sa bagay na ito. Okay. So, mas mabuti kapatid na ako na lang ang magbasa ng talata. Sige. Okay, so, tignan mo lang din yan sa banal na kasulatan na yung hawak. Okay, sabi dito sa Genesis 30 verse 32 mga kapatid, ito po ang sabi ng ating Panginoon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Penuel o Peniel, sapagkat anya'y nakita ko ang Diyos ng mukhaan. Ito yung hugot ng ating kapatid dito. Anya'y nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ako o naligtas ang aking buhay. So ito yung sa Genesis chapter 2 verse 30 kapatid. Okay, so basahin muna natin ditong John chapter 1 verse 18. Sabi dito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Magandang tanong kapatid. Kung tutusin nga, yung tanong ng ating kapatid, nandito na sa nandiyan na sa tanong niya, ang sagot sa kanyang katanungan. Di ba kapatid? Nandito na, nakakaloob Oo, na. kasi gusto ko, kaunting dagdag lang kapatid. Kasi ipinapakita dito na ang nag-reveal sa Ama, ang kanyang anak. Kasi sabi dito, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So, tama yung sinabi ng ating Panginoon si Kristo nung nandito siya sa lupa, na sinabi niya sa mga Pariseo na ang nakakita sa Ama, ay nakakita sa akin, ay nakakita sa Ama. So, yun ay isang mga pananalita ng ating Panginoon at makikita din natin yan sa kanyang mga pag-ebanghelyo. Di ba kapatid? Okay, so, tignan natin dito sa background muna ng Genesis 32. Okay? Tignan natin yung background ng Genesis 32 mga kapatid. Una po, pag binasa po niyo yung Kapitulo 32, versikulo 1 at 2, nabanggit dyan si Jacob sa Mahanaim. Okay? Ayan. Okay, sige. Mamaya, kapatid na pwede ko na lang magdagdag. Gusto ko lang ibigay lang ito sa mga kapatid, yung background. Di ba? Ibalik natin yung background ng Genesis 32 para makita natin yung konteksto. Okay, pangalawa, sa Genesis 32, verse 3 to 21, nabanggit dyan ang takot ni Jacob kay Esau. Kasi ito yung panahon na pauwi na si Jacob. Si Jacob at si Esau ay magkapatid. Oo, magkapatid sila. Nagkaroon lang sila ng alitan, alam naman natin yung mga kapatid, at ito na yung time na nagsisi na si Jacob, gusto niya na makipagkasundo sa kanyang kapatid na si Esau, ngunit natakot lang siya. Okay? Kaya dito, sa verse, sa pangatlo mga kapatid, sa punto din ng Genesis chapter 32, verse 22 to 32, sa huling bahagi na ito kapatid. Okay, nabanggit dyan, siya ay nakipagpunyagi sa anghel. Okay? Kaya napakalinaw mga kapatid, na kung titingnan di ba dyan kapatid, na para sa akin, at sa pag-aaral naman natin talaga nabanggit dyan na siya ay nakipagpunyagi sa anghel, hindi naman yung Diyos na mukhaan nakita talaga doon ni Jacob di ba? Kasi pagkat ginamit ng Panginoon yung katawang anghel upang magpakita sa tao. Marami tayong mga talatang magagamit dyan mga kapatid. At yan ay hihimay-himayin namin ni kapatid na Fred sa gabi pong ito. So, tignan po natin yung talata dito sa Genesis chapter 32, verse 20 to 30. Basahin ko muna kapatid bago tayo magpaliwanag. Sige, mas mabuti para maunawa natin. Okay. Makikita nyo mga kapatid dyan sa screen, Genesis chapter 32 verse 22 to 30, nabanggit dyan na siya ay nakipagbunyagi sa anghel. Okay, pasimulan natin sa unang talata, versikulo 22. Siya ay bumangon ng gabing yaon. Isinama niya ang kanyang mga dalawang, ulitin natin, sabi nito, at siya ay bumangon ng gabing yaon at isinama niya ang kanyang dalawang asawa at ang kanyang dalawang alilang babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng Habok. Tama ba, kapatid? Oo. Habok. At siya ay kanyang isinama at itinawid sa batis at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik. Verse 24. Sabi dito, at naiwang mag-isa si Jacob
at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya. Okay? May nakipagbuno na isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway, at nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya. At ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakipagbuno sa kanya. Okay, verse 26. At sinabi, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. Ito yung sinabi ni Jacob. Okay? At verse 27, at sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Verse 28, at sinabi niya, hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel. Sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Verse 29, yung 30. Ito pang sabi dito mga kapatid. At siya ay tinanong ni Jacob at sinabi, ipinamamanhi ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon at tinawag ni Jacob ang kanyang pangalan ng dakong yaon na Peniel. Sapagkat anya'y nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. So bago mo sagutin kapatid, gusto ko itong pansinin. Nabanggit kasi dito yung salitang anyay. Anyay. Okay? Sapagkat anyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. So pag sinabi kasi salitang anyay kapatid, walang kasiguraduhan na Diyos talaga nakita niya doon. Okay, so tuloy tayo mga kapatid. Ang sabi kasi dito kapatid na friend, nabanggit dito sa versikulo 30, tingnan mo niya sa banal na kasulatan. Sabi dito, sapagkat anyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. Pag sinabi kasi natin kapatid na anyay, ano ba kang magandang pasok ito paliwanag? Ayan, ang salitang ito ay pumapasok sa mismong si Jacob ay nakipagbuno. Sa pagpagbuno niya, nasigurado niya sa kanyang sarili na ito mismo ang Diyos. Na yung kanyang hawak-hawak ay mismong ang Diyos. Kaya sabi niya, dito sa talatang 30, sapagkat aniya'y nakita. Sangayon kay Jacob, sinabi niya sa kanyang mga pananalita, nakita ko ang Diyos. At nang kanyang makita, ang sinabi niya, ay naligtas ang kanyang buhay. Sa makatuwid, pinatutunayan mismo ni Jacob na siya ay nakaranas na mahawakan at makita ang Panginoon. Napakasarap na karanasan. Kaya ang sabi doon ng mahawakan niya, naligtas ang kanyang buhay. Yun ang gustong sabihin ng talata, kapatid. At sa mga talatang inyong binasa ay nagpapatunay na si Jacob ay nakaranas na mahawakan ang katawan ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng isang anghel na korona. Sa gabing iyon na hanggang magdamag na kanilang karanasan bago magbukang liwayway. Na kung saan pinatunayan ni Jacob na ito ang Diyos. Subalit, tingnan natin, sa background ng ating pinag-aralan, ay wala sa espiritong kalagayan ng Diyos. Na maaaring halintulad sa hangin, apoy o ano pa mang bagay, maliban sa purmang angin na nahawakan ang kanyang katawan na nakipagbuno. Kaya ang pagkipagbuno na tinatawag dito sa banal na kasulatan ay iba sa salitang buno na tinatawag ng mga Bicolano. Oo, yung iba kasi yung salitang buno sa atin eh. Ang nakipagbuno dito sa Bicol, kapatid, ikaw ay taga-Dunsol. At i-consider natin yung mga words. Kaya niya ng buno, pag sinabing binuno, pinatay. Samantalang dito, sinaksak sabi. Basta binuno, dito sa Bicol, ang salitang yan ay maaring pinatay. Pero dito, pag nakipagbuno, sa salitang Tagalog, nakipaglaban hanggang sa maubusan ng lakas at sila ay manlupaypay sa kanilang mga pangatawan. Kaya ang sabi nga rito, nung mahawakan ang buto ng kanyang tadyang, ng kanyang hita, ay nanghina. Yun ang ibig sabihin ng pakipagbuno dito sa salitang Tagalog na Biblia. So ayan, salamat kapatid na friend sa kaunting pagpapaliwanag ng talata tungkol dito sa Genesis chapter 32 verse 22 hanggang 30. So yun naman talaga ang context doon, di ba kapatid? Kung titignan natin. Kasi ang Diyos ay nagkatawang anghel. Okay? Mamaya makikita natin kung ano ba yung pangalan ng
pangalan ng Panginoong Diyos nung siya ay magkatawang anghel. Okay? Kasi may nabanggit yan, di ba kapatid? Sa banal na kasulatan ng ating Panginoon si Kristo, o ang ating Panginoong Diyos ay nagkatawang anghel din. Nagkatawang tao, di ba? Yan, makikita din natin yan. Okay, ito pa, sa konteksto ng simula talatang 22 hanggang 32, ito ay ating makikita. Una, yung pakipagbuno. Mismong physical na naranasan ni Jacob ang pakipaglaban. Pangalawa, yung pagkahawak dun sa hita ay naranasan niya na may panghina ang katawan. At ang pangatlo, yung paghingi niya ng basbas na maaring maging isang uri ng malaking authorization na kanyang tatanggapin. At ang pangatlo ay yung kanyang hinihinging mismong pangalan. At yung pangalan na ito ay dapat natin makita. At makita din dapat natin ito na yung hindi ka natatawaging Jacob. Ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng mataas na authorization para siya ay tawaging Israel. Ayan, Kaya tingnan natin dito sa talatang 28. At sinabi niya, hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanaig. Ayan, so salamat kapatid. So gusto ko lang ipapansin sa iyo mga ginigilo namin mga kapatid na kagabi ay i-discuss namin ito kapatid yung tungkol doon sa Godhead, yung fundamental belief number 2. Napansin nyo mga kapatid, i-review lang namin kayo ng konti, basahin ko lang kapatid ng friend yung mga pinag-aralan namin kagabi. Kapag ipinapakita doon na ang Diyos sa banal na kasulatan, ang sabi dito, the God of the Scriptures, meron po siyang mga iba't ibang tinatawag nating essentials qualities. Nang sabi dito, the Bible reveals God, essentials qualities through His name. Okay? So may mga titles of names ang ating Panginoon, di ba? Yan, napakarami. Na doon makikilala ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karakter. Di ba? Ang kanyang pagiging Diyos. Oo, ang pagiging Diyos. At makikilala din ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga activities. At tinatawag din natin attributes. So, i-review lang natin kapatid ng kaunti. Sige. At mamaya, kaunting paliwanag tungkol dito kapatid. Paliwanagan mo mga kapatid tungkol din dito sa ating babanggiting mga essential qualities sa pamamagitan ng pangalan, ng names, activities, and attributes. Okay, unahin natin dito sa names. Okay? God names. Marami kasi sabi. Jesus, Jehovah, Yahweh, Elohim, Abba, etc. So, yun ay mga sinasabi nila. Mga talagang sinasabi ng mga tao. Mga pangalan daw, ika ng Diyos. Na akala nila, ang Diyos ay marami. Dahil iba-iba ang pangalan. Di ba? Yun ang pumapasok sa isipan ng mga tao. Ngunit, yun po ay mga mali. Okay? Yun lamang itumutukoy na pangalan yun sa iisang Diyos. Di ba kapatid? Una, tinawag din ng Diyos na Elohim. Ibig sabihin, God. Di ba? Na ang sabi dito, this name refers to God, incredible power and might. Okay? Na yung salitang Elohim, makita naman talaga natin sa Hebrew, ito ay salitang Elohim sa Hebrew, ito na po itong Elohim. Di ba? At ito ay plural, di ba kapatid? Plural noun. Plural noun, okay? Na tumutukoy talaga ito doon sa Ama, Anak at ang Banal na Espiritu. Ang tinatawag na Elohim ay isang pangmaramihan. Yan. Ang pinaka-unique na pangalan. Elo is God, Him is noun. Yes. Tinatawag siyang plural noun o isang pangmaramihan. Opo. Sa madaling sabi nga, tinatawag din itong collective, unified. Yan, di ba kapatid? Sa mga ibang mga synonyms sa English, okay? So, pangalawa, tinawag din siyang Yahweh. Ibig sabihin, the Lord. Okay? Paano ba siya natawag na Yahweh? Sapagkat, ang sabi dito, Yahweh is derived from Hebrew word for I am. Ako nga, di ba? Means, yung binanggit niya kay Moises. Ang sabihin niya na, sino ka ba? Paano ka namin ipakikilala? Paano kita ipakikilala? At yun ang sinabi ng Panginoon, I am. Yan, oo. Sinabi yun nung sinugo si Moises ng ating Panginoon, na ano ang sasabihin ko Panginoon sa kanila? Sino ang nagsugo sa akin ng Diyos na mapapunta dito sa Egypto upang paalisin kayo sa pagkaalipin? Di ba? Sinabi
ng ating Panginoon na ako nga. Okay? Ibig sabihin niya po itatawag na Yahweh o the Lord. Okay. Ano kapatid, gusto mong dagdagan ito? Oh, sige lang, tuloy mo lang. Okay, tuloy na natin. Pangatlo, tinawag din siyang Abba o Father. Okay, na ibig sabihin, showing us in His character as our loving Father. Mayroong nagmamahal na Diyos. Ayan. Kaya nga sa salitang Hebreo ay Ab or Father. Ang ibig sabihin ng Ab, kaya nga si Abraham ay tinawag na Abraham sapagkat siya ay ama ng pananampalataya. Huwag lang isipin ng ating mga ginigilo na pakinig, kapatid, na yung Abba ay yung singer. Di ba? Kung hindi mo ha, malaking kaibahan mo. malaking kaibahan po yun. Baga mo pareho yung spelling kasi pareho yung pronunciation, parehas yung spelling. Hindi po. Yung Abba dito tinutukoy is Father. O sa mading sabi, Daddy. Okay? Ama. Ayan. Na ito ay nagpapakita sa karakter ng ating Panginoon na maibiging Ama. Ayan. Okay. So pang-apat, El Elyon. Tinawag din siya kapatid na El Elyon, God Most High. Okay? Makapangyarihang Diyos. At pang-lima, El Rioy. Tama ba kapatid? El Rioy. The Lord who sees. Ibig sabihin, ang sabi dito, I love the kindness and care that this name hold as it point to the God's character. Yung kindness ng ating Panginoon. Kabutihan, di ba kapatid? Kabutihan niya. Opo. Kaya nga sabi dyan, the Lord who sees. Talagang nakapansin niya lahat ng mga bagay na pangailangan. Yan, opo. Kaya tinawag siyang El Elroy. Okay, dumako tayo sa pang-anim. Tinawag din siyang El Shaddai. Yan. Ang problema dito sa Pilipinas, kinapit ito. Yung El Shaddai, di ba? Nilagay sa pangalan ng isang relihiyon. Oo, linagay. Marami ding mga followers itong El Shaddai dito sa Pilipinas. Pero dito sa Biblia, meron talagang El Shaddai na tinawag. Ano ba ang ibig sabihin niyan sa salitang English o Tagalog na salitang El Shaddai sa Hebreo? Okay, tinatawag din po siyang God Almighty. Yan. Okay. Makapangyarihang Diyos. Diyos, pinakamakapangyarihan. Na ang sabi dito ay He is all powerful. Okay? He is mighty one. Okay? Yan ang ating Panginoon. El Shaddai. God Almighty. Di ba kapatid? Yan. Din, paisa-isa nakikita natin yung mga kahulugan ng mga pangalan. Mm-mm. Binanggit ayon sa mga kapanahunan na kanyang ibigay yung kanyang mga pangalan sa mga tao. Oo. Ayan. Mayroon pa ba dyan? Meron pa kapatid. Dapat natin mapag-aralan. Hanggang 10 lang ito kapatid. 10. Magbibigay po kami sa inyong mga ginigino naming taga-subaybay ng mga 10 lang. Okay? So, pampito, Yahweh Yirai. Okay? Ibig sabihin, the Lord will provide. Ito na nga yung sinabi kanina din ni kapatid. Okay? Nang sabi dito, Yahweh Yirai, tinawag siyang the Lord will provide. Nang sabi dito, God will provide for our needs. Yan. Sa ibang term na ginamit yan ay Jehovah Jireh. Sa ibang term. Oo. Yahweh Yeri. Oh, Yeri, oo. Siya ay tumutukoy sa kung paano naghahanda, nag-prepare ang Panginoong Diyos sa lahat ng mga pangailangan ng kanyang nilalang. Opo, tama yun. Tinawag siya yung Yahweh or Jehovah Jireh. Yeri, okay. Okay, tuloy tayo. Okay, pangwalo, tinawag din siyang Yahweh Nessi. Tama ba kapatid yung pronunciation natin dito? Oo. Okay, Yahweh Nessi. Ibig sabihin, the Lord is my banner. Ibig sabihin, ito din yung sinabi ni Haring David sa kanyang mga sulat sa awit, na ang Panginoon ang aking kalasag, proteksyon, di ba? Nabanggit ito, this is the name of God that proclaims His protection, leadership, and deliverance for His people. Yan. Kaya ang Panginoon, the Lord is my banner, Yahweh Nessi, ito yung tumutukoy na ang Panginoon ang siyang nag-iingat sa atin. Di ba kapatid? Yan ang mga bagay na dapat natin maunawaan. Alam mo kapatid na nagtanong, napakaganda nito na ating pinag-aaralan ng mga sinalisit natin mula sa banal na kasulatan na ang mga pangalan pala ng Panginoong Diyos na ibinigay, hindi basta pangalan. Hindi ba sa pangalan? Oo. Kundi sumasang-ayon sa mga makahulugang mga bagay na kung saan bawat pagbitaw niya ng pangalan ay naroon ang kanyang sarili na Tama siya. yun. Kagaya sa mga literal sa panahon natin ngayon, sa mga grupo, sa mga grupuhan, kapag ikaw ay bearer ng banner, ikaw yung may mataas na pride sa labanan. Oo. Pagkat tagapagdala ka niyan. Ibig sabihin, ikaw yung, kung paano ka napoproteksyonan ng
samahan, ikaw din ay puproteksyon doon sa iyong sinasang-ayunan. Mm-mm. Kaya both, ibig sabihin, magkabilang panig na pinoproteksyonan ka ng Diyos at ikaw naman pumoproteksyon din sa Diyos na pinananampalatayan. Opo. Kaya nagpo-proclaim ang Panginoon sa pamagitan ng ay Yahweh Nissi na siya ang proteksyon, siya ang leader, Mm-mm. siya ang lahat na nagbibigay sa atin ng guidance. Yes, tama yun. Okay, so dumako tayo kapatid sa pangsyam. Okay, tinawag din siyang Jehovah Rapha. Okay? Na ibig sabihin, the Lord who heals you. Na mayroong Diyos na nagpapagaling. Okay? Nabanggit dito. This name brings so much comfort and hope to many of us who have prayed for healing and deliverance from disease, illness, brokenness, yung mga heartache, ayan, na hiniwalan kayo ng iyong iniirog, mga girlfriend, brokenness ka, 1 week relationship. ayan, isang linggong pag-ibig, sabi Na parang totoo na, hindi pa pala. ay parang kanta lang ni Milda Papin. Oo. Okay, brokenness and painful circumstances. Pero dito kapatid, gusto ko itong dagdagan. Yung Jehovah Rapha, the Lord who heals you, ito na yung work of the Holy Spirit. Na yung Holy Spirit ay nagmo-motivate, nag-i-encourage sa isang tao na nakakaramdam ng mga ganitong karamdaman. Kaya, ang Panginoon ay the Lord who heals you, nagpapagaling sa atin. Ayan, pansinin natin ha, yung pagiging healer ng ating Panginoon Diyos. Ano sabi niya? Jehovah Rapha. Rapha. Alam niyo mga kapatid, bagaman tayo may physical na mga karamdaman, kapag ang unang nagamot yung damdamin natin, yung isip natin at spiritual na mga karamdaman, yung ating physical ay unti-unting nakikisabay sa paggaling. Oo, tama yun. Una yung ating ilalim. Oo. Bagaman tayo walang sakit, kung isipin natin may sakit tayo, damdamin natin may sakit tayo, magkakasakit tayo. Oo. Ngayon, kahit anong sakit naman nararanasan natin physical, kung tayo matiwasay ang isip sa Panginoon, yun yung tinatawag na Jehovah. Kinukumport ang ating damdamin. Oo. Through Holy Spirit. Holy Spirit. Para tayo ay makumport. Bagaman mayroon tayong sugat, para hindi ganun kasakit yung sugat na naranasan natin. Oo. Bakit nararamdaman natin yung comfort ng Holy Spirit? Gusto ko kapatid dagdag itong kahit kunti. Sige. Di ba ang Panginoon nung siya magpagaling, sinabi niya sa kanya mga lahat na pinagaling ka sa iyong pananampalataya. Ayan. Kaya kung may pananampalataya ka sa Panginoon, gagaling ka. Yun ang number 1. Oo. Ito, gusto ko pa itong dagdagan kasi medyo lang ito eh. Tingnan mo yung mga kumukonsulta sa Dr. Kwakwak. Ayan, mga doktor pa. Mga Dr. Kwakwak, ang style nito, mga matino po doon, kung sa Bicola din, di ba, mapaniwalain. Okay? Dahil sa kanilang paniniwala, kahit mali yung sistema ng paggamot sa kanila, gumagaling sila dahil naniniwala sila doon sa gumagamot. Ganon din po sa Panginoon. Kung tayo po ay sumasampalataya sa Panginoon, pagagalingin tayo ng Panginoon sa ating mga Ito yung karamdaman. isang sample sa lugar namin sa part ng Quezon. Sige kapatid. Mayroong mag-asawa na maghahatid ng kanyang anak na pasyente. At pumasok yung babae doon sa Dr. Wakwak. At pagkapasok ng kanyang asawang babae kasama yung anak na may sakit, ang sabi ng Dr. Wakwak, huwag mong papasukin yung asawa mong lalaki. Oo. Kasi wala yung panampalataya sa akin. Ibig sabihin, bagaman mayroong mga natawag na Dr. Wakwak, mga albularyo, pero kung wala kayong pananampalataya sa albularyo, Hindi gagaling. bakit doon pa tayo pupunta? Kahit nga sa doktor, kapatid. Sa totoo lang kapatid, kahit sa doktor, kung wala kang pananampalataya doon sa doktor na makakapagpagaling yun sa'yo, Hindi ka rin gagaling. hindi gagaling kasi yung feelings iba kasi yung feelings mo sa kanya. Tama yung sinabi mo kapatid na kanina, kahit minsan walang sakit yung tao, pag iniisip niya na para siyang May sakit. may sakit, talagang magkakasakit talaga, di ba? Okay, so tuloy tayo kapatid. So yan po ang tinutukoy po ng Jehovah Rapha na ang Panginoon ang nagpapagaling. Okay? So dumako tayo sa pangsyam. Tinawag po siyang Yahweh Shalom. The Lord is peace. Yan. Na ang sabi dito, God is the only one able to give us the peace that passes all of our own understanding. Okay, ayan. So, ang Panginoon talaga ang kapayapaan. Kapag nasa Panginoon tayo, mararanasan natin yung kapayapaan. Ayan. Laging meron siyang Yahweh. Yahweh Shalom, Yahweh Rapha. Nangangahulugan na
yung pagiging Diyos niya ay ikinakabit sa kung ano ang pangailangan ng tao. Kagaya nito, Oo. the Lord is peace. Mm-mm. Yahweh Shalom. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Oo. Ibinibigay niya yung mga pangalan niyan sa ganung kapangaraanan na gusto niya i-comfort ang mga tao sa kaguluhan, kalituhan ng mga kanilang damdamin, ng mga pangailangan, ng isipan, ng mga nangyayari. Sa mga pangalan na ito, alam mo kapatid, kung iyong napapanood ito, itong mga pangalan na ito, magbibigay ng comfort sa atin. Na tayong lahat, pag nabasa natin yung Yahweh Shalom, ibig sabihin, ang Diyos ang kapayapaan. Hindi siya, ang Diyos ay may panibagong Diyos na ito ang Diyos ng tagapagpayapa. Kundi siya mismo yung Diyos na Diyos din pala siya ng kapayapaan. Yan ang ibig sabihin ng pagbibigay niya ng kanyang mga iba't ibang pangalan. Kaya mali yung mga naalala ko nung college kami, maraming mga goddesses, Yan. yung mga Greek mythology. Ngayon, magiging maingat tayo sapagkat may Oo. mga pangalan. Bawat pangalan, kagaya ni Saturn, ay isang uri ng Diyos. Yung Sun, Sun God. Pero yung pangalan na may Yahweh Shalom, yung Ab at mga iba't iba pa mga binabanggit natin ngayon, isang Diyos ang tinutukoy. Yes, oo. Sa pamamaraan na kung saan pangailangan na dapat Opo. makuha ng mga tao. Tama yun. Salamat, Hindi ha, kapatid. tandaan natin ha, Mm-mm. hindi isang pangalan, isang Diyos. Mm-mm. Kundi itong pinag-aaralan natin sa ayon sa banal na kasulatan, sa isang Diyos, nagbigay siya ng iba't ibang mga pangalan para sabihin na ako ang Diyos ng kapayapaan. Ako ang Diyos ng tagapagpagaling. Ako ang Diyos ng ganitong mga pangailangan. Mm-mm. Okay, so salamat kapatid sa pag susog dito sa ating pag-aaral. Okay, so dumako tayo dito sa activities. Yan. Okay? Ay, nabanggit pa nga dito din, no? Nabanggit din siya, Emmanuel. Okay? So, gusto ko konti pa ito kapatid. Okay? Inabanggit pa rin dito, Emmanuel, God with us. Okay? Ito naman yung prophecy doon sa nabanggit dito yung sa ano yun, sa Isaiah, di ba? Nabanggit at nakita din natin dito sa Matthew chapter 1 verse 23 sa King James Version. Okay, so makikita na lang po ninyo yung mga kapatid yan sa inyong screen. At ito na po yung nagkatawang-tawang ating Panginoong Hesus. Di ba? Yan. Okay? Na ibig sabihin, Jesus, God is our Savior. Ayan. Ito gusto kong bigyan sa inyo ng kaunting pansin. Emmanuel, parang sa magulang din natin. Kahit saan naman tayo magpunta, pag sinabi natin kung ano man pangalan ng ating pangalan, halimbawa si Brother Mark Dubal, Oo. ang pangalan ng kanyang ama ay Percival. Oo. Ibig sabihin, saan man siya pumunta, dala-dala niya yung pangalan Percival. Ibig sabihin, ang kanyang ama, kung ano man gawin ng anak, ay kasama sa kanyang ginagawa. Hinahanap, ang ama nito ay si Percival. Oo. Itong nangangaral na ito ay si Percival. Ibig sabihin, sa pangalan iyon, ay ang Diyos ay nagbigay ng kasiguruhan na ang kanyang bayan may kasakasamang Diyos sa mga sinasabi. Ngayon, yung pangalan namang Jesus, Jesus, maraming mga tao ngayon na sa mga manliksik, wala daw Jesus. Sapagkat wala sa original na lingwahe na Hebreo o sa Grego na Jesus. Wala. Ang mababasa natin doon ay Yahshua o Yahweh, nakalagay doon, o di kaya ay Jesus sa salitang Grego. Sa ano nga sa Latin nga, Christi. Sa Latin ay iba naman. Iba din eh. Subalit ating i-consider yung Iso tinatawag Christi na nabanggit din yun sa na Latin. mga translation. Halimbawa, si Pedro, wala namang mababasa tayo na Pedro. Petros ang mababasa natin. Ibig sabihin, kinakailangan natin i-consider ang bawat mga pananalita. Halimbawa, hindi nila alam kung paano banggitin sa mga salitang Jesus. Siyempre tayo ay Tagalog, tayo ay Pilipino, doon natin gagamitin sa salitang Jesus. Anong gamit nating litra? Letter H, hindi J. Oo. Kaya dapat maintindihan natin mga manonood at pagsubaybay ng mga programang ganito na dapat natin makita na mismong ang banal na kasulatan ang nag-ahayag ng mga katotohanan sa kung ano ang dapat natin makita. Una, ang pagkakilala sa Diyos. Kaya ating pinag-aaralan ito, yung katanungan na kaganda. Oo, maganda nga. Pinapalawak lang natin Oo. kapatid para maunawaan ng ating Itong mga tanong na kapatid. ito ng ating kapatid ay napakatalinong katanungan. Bakit
nakikilala natin ang Panginoon ng Yes, gusto sa opo. kanyang mga pangalan, katangian at At saka kapatid, hindi lang yung ating kapatid na nagbigay, si Father John Ray, ang mabibenepisyon nito, kundi yung ating mga ginigilo ng mga kapatid na nagsusubaybay galing sa ibang mga pananampalataya. Maunawaan nila kung ano ibig sabihin ng Tsaka ito'y ganito. Sa isang espiritong kumikilos sa mga tao, hindi lang ikaw kapatid ang nagtanong niya. Oo. Napakaraming mga tao namin na-encounter the same question sa attribute ng ating Panginoon, sa kanyang pangalan, sino ba talaga ang Diyos, ano ang kanyang wangis, ano ang kanyang physical na kalagayan, ano ang kanyang spiritual na kalagayan. Kaya itong ating pag-aaral na ito, maaaring tanong ito ni Brother John Ray na tanong din ng napakaraming mga tao. Oo, Na sana, maraming tanong marami yan pa ang makapanood nito. Maraming nagtatanong niya kapatid. Kahit sa inyong lingkod mga kapatid, marami din ako na-encounter na ganitong tanong. Okay, so dumako tayo sa pangalawa kapatid. Iksiyan na lang natin yung konti ito. God attributes. Pag sinabi natin God attributes, ano bang ibig sabihin nito kapatid? Yan, ito ay tumutukoy sa kanyang katangian ng yung likas ng pagiging Diyos. Yung attribute niya. Nagpapakilala sa kanyang sarili, ano ba ang kanyang pagiging Diyos. Okay, so tignan natin kapatid. Sabi dito, unang attributes ng ating Panginoon, God is self-existent. Yan. Di ba? Siya ay nabubuhay sa kanyang sarili. Yan. Oo, tama yun. Siya ay nabuhay simula pa ng walang hanggan na hindi natin Mm-mm. kayang isipin ang Opo. panahong pinagkalingan ng Panginoon. Nabanggit din po yan mga kapatid sa John chapter 5 verse 26. Pangalawa, attributes ng ating Panginoon, He is independent in will. Okay? Nabanggit niyan Ephesians chapter 1 verse 5. And in power, Psalms chapter 115 verse 3. So makikita po niyan mga ginigilo ng mga kapatid sa inyo pong screen. At pag binalikan niyo fundamental belief number 2, the Godhead, makikita po ninyo yan. Okay, God is omniscient, knowing everything. Kapatid. Okay, at pang-apat, He knows the end from the beginning. Alam niya kung ano ang pasimula at ang wakas ng ating sanlibutan. Okay. And God is all-powerful, omnipotent. Yan. Okay. Next. God is omnipresent. He is eternal. And number 8, God is immutable or unchangeable. Okay? Kasi binanggit niyan dyan sa Malakay chapter 3 verse 6 na nabanggit doon, I am the Lord, I do not change. Kaya yung mga nagsasabing wala na daw yung utos ang binago na ng ating Panginoon. Kailanman hindi magagawa yun ng Panginoon. God is immutable. Hindi siya pabago-bago. Oo. God unchangeable, hindi siya nagbabago. Okay, sige kapatid. Kunting ano lang ito, paliwanag lang dito sa ating mga binasa na walong Sa ano. mga nauna kapatid. Sige, sige. Yan, yan. God is self-existent. Oo. Tayo ay nag-exist by nature and by from materials. Through Jesus Christ, na tayo ay nilalang, nag-exist tayo mga kung ano man ang narito sa mundo natin sa pamagitan ng creation. May naglikha sa atin para tayo ay mabuhay at nabubuhay. Meron tayong mga materials. Ang mga hayop may materials. Lahat ng yan. Subalit ang Diyos ay siya ay nag-exist without materials. At hindi natin kayang arukin ang kanyang pagiging Diyos ng kanyang kadyusan. Kundi inirebilang sa banal na kasulatan ang lahat ng kanyang attributes sa ayon sa mauunawaan lamang ng tao. Hindi natin pwedeng hanapin ang lahat-lahat sa Diyos. Kaya nga kapatid, nabanggit din sa sulat ni Haring Solomon, Ecclesiastes Kapitulo 3, tapos Kapitulo 8, mga ginigilan namin mga kapatid, makikita nyo dyan na sinabi, sikapin mang mainam na hanapin ng tao, hindi niya mahanap. Yan. Hindi niya maaabot ang ruhok ng kaalaman ng ating Panginoon. Talagang ganon kalalim. Subalit, bagaman ganon kalalim ang Panginoong Diyos, sabi ng ibang mga terminong ginagamit ay, ang Diyos ay misteryo. Sabihin ay, Mystery. kakaiba ang Diyos. Subalit, ang Diyos mismo, nag-reveal ng kanyang mga karakter sa abot ng ating makakaya at maunawaan patungkol sa kanyang kalikasan ng pagiging Diyos. Kaya siya ay nag-exist, ibig sabihin, nabubuhay simula magpakailanman hanggang magpakailanman. Independent sapagkat without
creation, mabubuhay siya magpakailanman kahit wala tayo. Pero kung wala ang Diyos, walang anumang bagay na narito. Ano pa? Omniscient. Omniscient. Kaya Knowing everything, kapatid. lahat alam ng Diyos. Walang may tatago sa Diyos. Mm. Okay. Alam niya, bakit alam niya ang simula at ang katapusan? Sapagkat siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Nabanggit nga doon sa Apokalipsis, Alpha at Omega. Yan, Alpha at Omega, Mm. ayon sa Apokalipsis. Sapagkat siya ang pasimula ng lahat ng bagay, at sabi ron, siya ang destroyer. Ibig sabihin, kung nag-exist, kagaya sa atin, ang kasalanan, siya ang magwawakas ng kasalanan. Kaya nga doon sa kanta natin, naalala ko yung sa Divine Service na ganyan. So, yan. He can create and He destroy. Yan, sapagkat, ang dinidestroy niya ay yung kagaya natin ngayon ng mga kasalanan. Yung kasalanan ang i-destroy. Mm. Pero yung kanyang kalwalatian ay mananatili magpakailanman. Okay, ano pa? God is all. All power. Omnipotent. Omnipotent. Lahat. Walang hindi niya kayang gawin. Maliban sa mga kapilusupuang ang kasalanan, siyempre hindi yung gagawin ng Panginoon. Ay, hindi. Hindi naman tayo gagawin ng Panginoon eh. Kundi ang kanyang kakayanan ay hindi natin kayang limitahan. Mm. Okay, ano pa? God is omnipresent. Mm. Lahat ng lugar. Ang sabi ng isang aking aklat na binabasa, nalimutan ko yung author, ang sabi niya, ay kung nasa ba naroon ang Diyos ay tinatawag na isang langit din. Maliban sa mga langit na tinala ng banal na kasulatan at tatlong langit, ay tinawag na when God's presence there called heaven. Mm. Napakaganda ng mga pananalita na aking nabasa niyo. Na ibig sabihin, bawat mundo na ating kinalalagyan ay ito'y nagmumunting langit sa ating mga pananaw. Nakikita natin na bubuhay tayo dito sa lupang ito ay langit din. Bakit narito ang maliban lang, sabi ng writer, maliban lang sa tatawag na hell o inferno. Doon lang wala ang presence ng Diyos. Kaya, yun lamang ang natatanging lugar na hindi langit pinalda. Napakaganda, no? Oo, tama kapatid. Binanggit din ito, He is eternal. Eternal. Mm-mm. Pag sabing eternal, wala talagang hangganan. Walang dulo, walang pasimula. Ang Diyos ay Diyos. Magpakailan tayo. Ito pa kapatid, yung pangwalo, ito yung ulit. God is immutable, unchangeable. Kasi marami kasi dito nagkakamali eh. Sabi nila, Diyos daw pabago-bago. Dati daw noon, Sabado ang pagsamba sa lumang tipan. Ngayon doon sa bagong tipan, linggo na. Ayan. Kaya ito ang Oo, ating mga ganyan, pag-aaralan, marami isa sa mapakinggan attribute mga ng ating Panginoon ay pananalita. yung immutable or unchangeable. Meron siyang mga bagay na nakaset sa ating mga tao na hindi kailan maaaring. Lalo na yung relationship na binuo na hindi pwedeng baguhin sa pamagitan ng mga prinsipyo. Kahit sabi nga ni Pablo, ang kamatayan ba? Ang kahirapan at walang mga sakit, iba pang mga bagay na nakakapaghiwalay sa Diyos. Nasa Roma yun eh. Na kung saan ay hindi nagbabago ang Panginoon Diyos. Sino ang pabago-bago? Tayong mga tao. Tayo ng mga tao lang nagbabago-bago eh. Hindi tayo maaaring gawa ng Panginoon Diyos na ito ang kautosan para sa iyo. Pagdating ng panahon, ay parang hindi yata kaya ng tao. Ito naman, maraming reklamo ang tao niya. Sasabihin ng mga tao ng unang panahon, Panginoon, sinikap namin sundin yung mga bagay na pinagagawa mo sa amin. Tapos nung hindi namin nagawa, inalis mo, parang dito na lang. Buti, dapat doon na lang, sana kami nabuhay. Yan, kaya kung ano ang standard niya sa pasimula hanggang sa kawakasan ng mundo natin, isa lang. Naalala ko tuloy nung estudyante pa ako kapatid. Di ba mahirap sa isang estudyante ko ang teacher pabago-bago? Ayan. Halimbawa, nagbigay ng project, o ito ang gawin ninyo. Ay, hindi ganyan. Ganito naman. Mahirap pag ganun, pabago-bago ang instruction. Di ba kapatid? Kapag naranasan namin yan sa high school, nung Oo, kami ay high naranasan ko school, din yan. nagkaroon ng practice teaching. Siyempre, nabago yung teacher sa aming subject na talagang nakalilito pag iba-iba na ang instruction, Oo, pag- iba-iba ang pag-teaching. standard. Yun. Kaya, pero ang Diyos, kailanman hindi nagbago. Opo. So, naunawaan ninyo mga kapatid yung ibig sabihin ng attributes at kanina yung names. Okay? Na titles of names ang ating Panginoon. Okay, so basahin na dito kapatid na na susog natin doon kanina sa Genesis din. Okay? Dito kasi gusto natin ipapansin sa ating mga ginigino ng mga taga-subaybay. Dito sa Genesis chapter 22, verse 1, 3, and 6, nung si
si Isaac ay ihandog ni Abraham. Okay, kasi dito, basahin ko ito mga kapatid sa inyo itong talata dito. Ang sabi dito sa verse 1, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham. Okay, dito sa verse 1, pinakita na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya ay sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Verse 3, at si Abraham ay bumangong maaga, at inihanda ang kanyang asno, at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila, at si Isaac na kanyang anak, na nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin, at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Okay, so yun po ang sinabi dito sa Genesis chapter 1 verse 3, chapter 22 verse 1, 3 and 6. Ituloy pa natin kapatid. Sige. Okay, makita natin yung konteksto dito sa Kapitulo 22. Kasi ang gusto natin ditong diinan kapatid, yung salitang anghel. Okay, kasi kanina doon, nakita natin sa Genesis chapter 22 ba yung kapatid o 32? Yung ginamit natin. 32, okay. Na ipinapakita doon na yung Diyos na nakita ni Jacob ay nagkatawang anghel. Kaya dito, titingnan din natin na doon sa verse 1, kung papansinin natin dito sa chapter 22, na ang sabi dito ay sinubok ng Diyos si Abraham. Okay? So dito, tingnan natin sa patuloy nito. Okay? Kasi may mababasa tayo dito anghel. Okay? Ito ang sabi dito. Sa verse 6, makikita niyo mga kapatid sa inyong screen. At kinuha ni Abraham ang kahoy na handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kanyang mga kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinasabi, Ama ko, at kanyang sinabi, narito ako anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na sunugin? Nagtanong si Isaac. Tinanong si Abraham ang kanyang. Oo, tinanong si Abraham ng kanyang anak na si Isaac. Okay, nasan daw yung tupa na ihahandog? Ito po ang sabi dito sa verse 8, tuloy natin. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin. Talagang yung pananampalataya talaga niya sa Panginoon. Bagaman akala niya na si Isaac ay ihahandog niya sa Panginoon, ngunit meron palang naka-reserve. Di ba? Meron. Oo, alam niya na ang Panginoon na maghahanda. Okay, tuloy natin kapatid na basa. Sige. Okay, sabi dito, anak ko, ano pat siya'y kapwa yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dakos sa kanya'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kanyang anak, at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. Okay, tuloy pa natin. Verse 10. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay, at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. Ito na verse 11 kapatid. Ang sabi dito, at tinawag siya ng anghel ng Panginoon. Okay, kanina nakita natin dito sa verse 1, sinubok siya ng Panginoon. Dito naman ang sabi dito, at tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. Okay, tuloy pa natin. Hanggang verse 9 dito kapatid. Ito ang sabi pa dito, at sa kanyang sinabi, buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Sa paraang hindi mo itinatanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, at itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas, at narito isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay, at pumarong si Abraham at kinuha ang tupa excuse me, at siya'y inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. So, gusto natin ito elaborate ito kapatid, itong verse 11 na ang sabi dito ay anghel ng Panginoon. Ayan, makita natin sa talatang 11 ay may tinupong na anghel na. At alamin natin isa-isa sa mga talatang yan, yung anghel ng Panginoon. Na meron tayong mapapansin na sino yung anghel ng Panginoon. Ayan. Ayan.
At dito, tiniyak na meron sa mga talata na ating mga nabasa na tumutukoy sa pag sinabing anghel ng Panginoon, ang ating laging nasa isipan, ito yung creature. Nilalang ng Panginoon, yan ang sinabi. So, balik alamin natin, ano ang ibig sabihin ng anghel ng Panginoon sa panahon ni Abraham at Isaac? Oo. Na magiging isang handog para doon sa paghahandog. At bakit nandun yung anghel? At alin yung tumutukoy doon sa inihanda? Sino yung tagapaghanda? Yun ang dapat nating maunawaan. So, okay, salamat kapatid sa mga karagdagan na ipinaliwanag mo tungkol dito na ipinapakita na yung anghel ng Panginoon para dito kahit kay Abraham, di ba? Okay? So, dito din sa Genesis 22:15 verse 18, ano ba yung ginawa ng Panginoon nung masubok na niya si Abraham? Okay? Binigyan siya ng pagpapala ng Panginoon o pagpapala kay Abraham, nabanggit ito sa kontekstong ito. Ang sabi dito, tinawag siya muli ng anghel ng Panginoon. Ang sabi ito, at tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, sa aking sarili ay susumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Okay, verse 17. Nasa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat at kakauntin ng iyong binhi ang pinto ang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Ayan. So maganda kapatid ang Okay, binanggit. balikan natin yung talatang 15 na napakaganda natin dapat makita. Okay, sige. Tingnan natin yung Sabi versikulo rito, 15. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham sa makalawang bisis. Mhm. Ikalawang bisis. Oo. At sa talatang 16 ay inyong makikita. Ang sabi sa kanya, doon sa 16, ibalik mo sa kabila. Yan. Okay, sige. Ang sabi rito, sinabi niya, sa aking sarili ay sumumpa. Yung anghel mismo ay nagkaroon ng panunumpa. Ang sabi rito, anang Panginoon. Ibig sabihin ng anang Panginoon, sabi ng Panginoon. Sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak. Yung anghel ay nakipag-conversation kay Abraham na tinutukoy na ako mismo ito. At ang anghel na ating makikita, magaman din niya sinabi, ako ang anghel na ako ang Panginoon nagkataong anghel. Hindi, wala nang ganon. Wala nang ganon na sinabi ang ating Sabalit, Panginoon. diretso makikita natin, ito palang anghel na ito na nagpakita kay Jacob. Ay ito din yung nagpakita kay Abraham. At makikita natin na yung anghel na nagpakita kay Daniel hanggang sa lahat, hanggang sa New Testament, ay isa lang na yung pala ay ang anak na tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. Na yan yung anghel na gumagabay simula pa noong unang panahon, sa panahon ng Old Testament, hanggang sa panahon ng New Testament, hanggang sa panahon na natin. Makikita natin yung function ng anak. So, salamat kapatid sa konting pagsusok dito sa ating talatang binasa tungkol dito sa Genesis chapter 22. Okay, so, isa pa kapatid, gusto ko pa itong konting dagdagan natin ng mga talata. Okay, dito din sa Genesis chapter 18, okay? Basahin muna natin yung mga background ng Genesis 18, okay? Dito po sa Genesis 18, mga kapatid, pag binasa po natin yung Genesis chapter 18 verse 1 to 8, nabanggit dito yung tatlong anghel ay dumalaw kay Abraham. Okay, so sunod, ang pangako sa panganganak ay inulit. Okay, Genesis chapter 18 verse 9 to 19. Okay? So, sunod, ang paggunaw sa Sodoma. Okay? Genesis 18 verse 20 to 22, kapatid. At ang pang-apat, ang pamamagitan ni Abraham. Genesis 18 verse 23 to 33. So, yan ang background ng Genesis 18. So, ang gusto natin puntuhan dito, kapatid, at mga ginigiliw namin mga taga-subaybay, makikita po yan sa inyong screen. Ito pong Genesis chapter 18 verse 3. Okay? Na ang sabi dito, ay merong nagpakita kay Abraham
na tatlong lalaki, na ito ay binanggit ito, tatlong anghel ay dumalaw kay Abraham. Okay? Mamaya kapatid, paliwanag ko ito kung anong ibig sabihin ito ng talatang ito. Okay, sabi dito, at napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong insena ni Mamre, habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda, nakainitan ng araw, at itiningin ang kanyang mga mata, at nagmalas, at narito tatlong lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila, ay itinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda. At yumukod siya sa lupa. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamamani ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Ang ganda kapatid ng sinabi dito. Okay? Sige kapatid, ano kaya ang magandang paliwanag dito tungkol dito sa talatang ito kapatid? Okay, ating pansinin yung salitang tatlong mga lalaki. At pansinin din natin yung salitang Panginoon. Maraming beses sa banal na kasulatan na ang tunay na anghel, ibig sabihin nilalang ng Diyos, na siya ay sinamba, kagaya sa panahon ni Apostol Juan, nang siya ay sasamba sa anghel sa aklat ng Revelation, ay pinatayo niya. Huwag mong gawin sapagkat ako ay kaparehas mo. Alipin. Alipin. Alipin na gamit So kaya kung pansinin natin ito, hindi sinaway. Kaya sa Revelation 19 verse 10 yung kapatid, nabanggit din na yun. Dito sa talatang ito ng Genesis, sa panahon ni Abraham, hindi sinaway na Oo, hindi. nang sabihin, Panginoon ko, at siya ay siguro sobrang kasabi ka na ito na yung Diyos, ramdam niya yung banal na Espiritu. Oo. Ramdam niya yun. At ganun tayo mga kapatid. Kapag tayo naglalakad sa isang madilim na wala tayong kakilala, wala tayong alam, pag tayo tumawag sa Diyos, nararamdam natin ang banal na Espiritu. Kaya sa panahon ito, makita natin ang tatlong ito na mga lalaki ito ay nagre-represent sa tatlong persona ng Kadiyusan. Oo, tama yung Ang Ama, kapatid. ang Anak, at ang Banal na Banal na Espiritu. Espiritu. Ito na yung pinag-uusapan natin pagtutukoy sa mga forma na ginagawa. Yun na nga, oo. Sa formang tao na tatlong lalaki, dito nakasama ang Diyos. Kaya nung sabi niya, Panginoon ko, Sabi niya yung Panginoon ko yun. hindi niya sinaway na hindi ako Panginoon, kundi ipinagpatuloy na kung ano ang pagkadama, ang pagkakilala, at pagkakita na hindi sinaway ng Panginoon si Abraham. Walang sinabi ni Abraham, Panginoon ko, ay hindi ako Panginoon, anghel ako. Walang ganun na sinabi sa talatang ito. Di ba, hindi kinontra. Okay, so tuloy natin kapatid. At naman sabi rito, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay pinamamani ko sa iyo, huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Kilala niya. Kilala ni Abraham kung sino yung kanyang tinawag na Panginoon. At hindi siya sinaway. Oo. Okay, so tuloy natin kapatid. Sige. Okay, marami pa kasi dito mga punto kapatid dito sa Genesis 18. Okay? So ito naman kapatid, ang pangako sa panganak ay inulit. Okay, sa Genesis 18, ito yung specific mga ginigilo namin mga kapatid. Tingnan po niyo sa inyong screen. Sa Genesis chapter 18, verse 13, 16 and 17. Mga specific text na ito kapatid. Okay? Ito pa ang sabi dito. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? Ito naman yung kung kay Sarah, di ba? Ang panahon na siya hindi nagkakanak. Opo. Bakit tumawa si Sarah? Na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako. Okay? At sinabi din sa verse 16, at nangatindig doon ang mga lalaki. Ayan. Yung nakita ni Abraham. Nakipag-usap sa kanya yung tatlong anghel, tatlong lalaki. At nangagsitinginan sa dakong Sodoma, at sinamahan sila ni Abraham upang hihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? So, dagdagan mo ito kapatid ng konting paliwanag tungkol dito. Okay, Sa sa konteksto talatang nito. ito Sa ay mga talatang ito kapatid. napakaliwanag. Sa panahon ng kausapin, maraming beses na ang Diyos ay nagpapakita sa pamamagitan ng angel form. Kinausap ng anghel si Abraham. At nung makipag-usap, napakaraming mga talata, kahit tumawa nga si Sarah, sapagkat alam niya na hindi na siya mga anak. Pero sino ang kausap talaga ni Abraham? Ang anghel ba na anghel na nilikha ng Diyos? O ang anghel na
angel form na ang ating Panginoon. Mm-mm. Kaya makikita natin sa mga talata, sa mga bandang huli ng mga kabuuan ng ating talata, nakikita natin ang Panginoon pala mismo nagsasalita as angel. Mm-mm. Pero hindi siya angel na nilikha, Oo. gaya ng mga anghel. At dito nakita natin yung mga lalaki na nagtindig, Oo. siya yung sa panahon ng Sodoma, ng Gomora, ay sila din, yun din ang tinutukoy. Oo, sila ang ano, At naghatol, di ba kapatid? Humatol sa Sodoma at Gomora. ano ang sabi sa 17, sino ba yung nagsasalita? Panginoon, nasabi ito, at sinabi ng Panginoon, inilihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Yan. Sino ba yung nagsasalita doon na Panginoon? Nakausap ni Abraham. Abraham, oo. Walang iba kundi yung mga lalaki at yung anghel. Ibig sabihin, nakikita natin na ang Panginoong Diyos, bagaman walang nakakita sa kanyang tunay na inis sa espiritual na kalagayan niya, dahil nga sa kanyang kabutihan, na gustong maramdaman ng Panginoon at kasama niya tayo lagi. Mm-mm. Sa mga pormang anghel at tao, kanyang kinukuha doon para tayo ay magkaroon ng comfort. Mm-mm. Kaya sa mga names na binigay niya, doon niya ipinakikita ang kanyang kabutihan na siya ay sumasama lagi sa atin. Okay, ito, bago tayo dumako sa iba pang mga pagtatalakay, aking naalala bigla. Sige, Alam niyo kapatid. mga kapatid, sa nagtanong at sa iba pang may ganitong katanungan, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Diyos, ang Godhead o ang Kadiyusan, ay mababasa natin sa banal na kasulatan sa napakaraming mga kapangalan. Mm-mm. More or less, pag sabing more or less, ibig sabihin, walang eksakto sa eksaktong number na ang sabi dito ay more or less 800 names. Mm-mm. Ilan yung ating napag-aralan? Ang dami. Ang ating specific kanina ay 10 lang muna. Sa, 12 nga eh. O 12. 12. Yun, sa 12 yon ay pinakita kung ano ang kanyang ibig sabihin. God and Shalom is God of peace. Siya ang God is peace. Ibig sabihin siya ang kapayapaan. Sa more or less 800 names, kung inyong pag-aaralan at babasahin, sa mga pangalang sinabi, ako ang bato. Di ba? Tinapay. Ako. Sa napakaraming binanggit na mga haligi, ako ang lahat ng ginanito. Ibig sabihin, tumutukoy sa napakaraming pagpapakilala na nagre-represent ang Diyos sa iba't ibang mga bagay dito upang ipakilala na siya ay lagi nating kasama. Mm-mm. Kaya more or less 800 names. Mm, dami. Sa dami. Ang dami kapatid. Pero at least yung mga major part ng Godhead names Ay natatalakay natin. Okay, so ngayon mga kapatid, ito ay malapit na tayo magtapos kapatid. Okay. Konti na lang ito eh. Ito na yung tumutukoy doon sa pagkakatawang anghel. Ayan. Okay, kasi pag ganyan natin sa Histong Hebrew and Greek, yung salitang Michael, kasi kumakatawan yun sa pagkatawang anghel ng ating Panginoon eh. Okay? Nabanggit din yung salitang Michael. Ito po, makikita nyo po mga kapatid sa inyong screen. Ito po yung number 1. Ang pronunciate ay Mikael, di ba kapatid? Oo. Mikael. Okay, nabanggit ito sa Old Testament o ang Old Testament kasi mga kapatid, Hebrew po ang salin niyan, di ba kapatid? Okay, Hebrew. And number 2, Michael. Okay, nabanggit din dito yung salitang Michael, who is like God. Okay? Sa Greek po ito yung nabanggit na o ito, Michael, okay? Sa salitang Mikael, Mm-mm. sa salitang Hebrew ay Mishael. Oh, Mishael. Okay, nakita natin yun sa Mishael. Okay. So, tingnan natin itong ito, gusto lang namin ipapansin sa inyo mga kapatid, itong sa Greek, okay? Yung salitang Michael. Nabanggit kasi dito kapatid, ang sabi dito is definition, Mikael, tama kapatid ito, nabanggit ito, Mikael. Okay, sa Greek. Okay. Of Hebrew origin, Hebrew 4317. Okay? Ito yung kanyang number. Michael is an archangel or Michael. Nabanggit siya 2 beses lang sa King James. Okay? Sa Bible. Okay. Sunod naman yung salitang Angelus. Archangel. Okay? Archangel Miguel. Okay? O, yung kay Michael kasi, Miguel ang tawag din yan. Di ba kapatid? Oo. Okay. So, nabanggit dito yung Archangelos. Okay? Nabanggit yung Archangelos. Nasabi dito sa definition from G757 o Greek. Okay, Greek 757 and Greek
3:2, a chief angel. Okay? Or archangel. Dalawang beses din siya nabanggit, kapatid. May kasulatan. Okay, so, ano natin, kapatid? Illustrate lang natin yung salitang Michael. Okay? So, ito kasi sa Old Testament, nabanggit dito sa Numbers chapter 13, verse 13, na yung Michael ay the father of Setor, the Asherite spy, di ba? Yan, yung mga pangalan na nakapangalan na nababanggit sa banal na kasulatan. Okay, so para maipapansin namin sa inyo mga ginigili namin mga tagapakinig, mga taga-subaybay, na yung salitang Michael ay napakalawak na aspeto. Pero ang pinupuntahan natin dito yung pagkakatawang anghel ng ating Panginoong Diyos. Okay, kapatid? So sabi dito sa pangalawa din, binanggit sa 1 Chronicles chapter 5 verse 13 and chapter 5 verse 14 to Gadites. Okay? Yan, nabanggit din dyan. Ipinangalan diba sa dalawang Gadites. At sunod po, a name in the genealogy of Asaph. Panahon na Chronicles pa rin yan. Apo, Chronicles din ito. 1 Chronicles chapter 6 verse 40 and Hebrew chapter 25. Okay, and next is a son of Israhea of Isakar. Okay, mababasa po natin mga kapatid sa 1 Chronicles chapter 7 verse 3. Halos karamihan mga historical accounts sa Bible. Okay, so number 6, next is Benhamites. Okay, nabanggit din yan sa 1 Chronicles chapter 8 verse 16. Manasseh, who said to David at Ziklag. 1 Chronicles chapter 12 verse 20. The father of Omri of Isakar. 1 Corinthians at 1 Chronicles chapter 27 verse 18. And next is a son of King Jehoshaphat. Okay. 2 Chronicles chapter 21 verse 2. And the father of Zebediah, Excel of who returned with Ezra. Ezra 8 verse 8. So ito yung mga akma din na mga pangalan. Mga kapangalan. Kapangalan lang, pero ipinangalan ito sa tao. Yan. Oo. Ito naman yung tumutukoy sa ating Panginoon. Okay? Ito ang sabi dito. The Archangel, Jude chapter 1 verse 9. Ito yung nag-agawan si Satanas at ng ating Panginoon. Pagkatawang anghel. Okay, sabi dito, probably also the unnamed Archangel of 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na may tinig ng Archangel na banggit doon is Michael. In the Old Testament, he is mentioned by name only in Daniel. He is one of the chief princes, Daniel chapter 10 verse 13, the prince of Israel, Daniel chapter 10 verse 21, the great prince, Daniel chapter 12 verse 1, and perhaps also the prince of the host, Daniel chapter 8 verse 11. So, ano kaya kapatid ang magandang paliwanag tungkol dito, kapatid? Okay. May mga pagkakataon, mga kaibigan, mga kapatid na mga taga-subaybay nitong ating programa, sa mga pangalan ay magiging maingat tayo. Kaya nga, pinaiwasan na at maaari natin gamitin yung mga pangalan na yan na lalo na sa banal na kasulatan. Sa amin, may pangalang Jesus, pero ang trabaho niya ay hindi makadiyos. Oo. Gaya yan. Ngayon, ito naman ang gusto May kaibigan nga ako, ang pangalan Jesus, Lasengero. Yan. Pero yung tunay na Jesus na ating panagliguran, walang ginawang ganyang paglalasing. Hindi ganun. Pinag-aaralan natin yung mga names na baka isipin ng mga ibang kapatid na, bakit nabasa ko sa Biblia itong si Michael pala na anak ng mga ganitong mga tao na mga hari, mga kung sino-sino. Hindi pala ito yung Diyos. Kaya pinag-aaralan natin yung mga names, kagaya kanina, isa-isa yung kung saan galing, na kung saan lahi sila, nagsimula, kung ano naging part nila sa history, ay ating pinag-aaralan na magkaiba yung archangel na si Michael na tinutukoy doon na siya ang nakipagpunyagi, siya ang nakipaglaban, siya ang naging comforter, siya ang gumawa ng mga pamaraan, nakipag-usap sa mga tao doon sa mga kapangalan na nandoon na banggit na mga Michael. Magaman yung iba ay may mga
authority din o may kapangyarihan sila sa komunidad. Subalit iba ang kapangyarihan na inihayag ng anghel na si Michael sa ayon sa Kasulatan na tumutukoy sa ating Panginoon. Okay, so ito din pa natin kapatid. May dalawa na lang tayo dito babasahin bago tayo magtapos. Dugtong pa rin doon kay Michael. Sabi ito, he is the first of 4 presences that stand before God. Michael, Gabriel, Rafael, and Oriel o Panuel. Ito na yung dun sa nabanggit ni kapatid sa 32 verse 22 ng Genesis. It is he who opened the devil in dispute concerning Moses' body. Ito yung nag-agawan sa katawan, di ba? Mabuti pa kapatid, basahin natin ito yung Jude chapter 1 verse 9 para makita na ating mga tagapakinig. Okay. Sige. Ito ay naisulat ni Judas. Ano po? Hindi ito si Judas na Iscariot. Hindi si Judas Iscariot na kapatid. Wala ito sa lumang tipan. Tadeus yan, di ba kapatid? Si Judas Tadeus. Mm-mm. Sabi nito, sa verse 9, natapot ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moses ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin kayo kanawa ng Panginoon. Kaya ito yung tumutukoy. Na itong pagkataon nito sa Jude chapter 1 verse 9 ay dito lang ito sa New Testament mababasa. Oh. Na nakipag-agawan ng sa pamagitan ng kay Moses na katawan. Kahit nga sa mga sulat ng mga kautusan, wala nakalagay dyan eh. Wala. Sa Bible Books of Moises, hindi na yung pinasulat ng Panginoon. Si Judas lamang ang tanging nakapagsulat ng ganitong pangyayari. Matagal ng panahon ito. Matagal na. 1500 BC nung si Moses ay namatay. Ilang libo na. Siguro sabihin natin mga... Mahigit sa 1,000 taon bago na isulat ni Oo. Judas ang pangyayari ito. Ang dami. Paano ito na isulat ni Judas? Ipinakita sa kanya mismo ng Panginoon. Okay, tuloy natin kapatid. It is Michael who leads the angelic armies. Okay? In the war in heaven against the old serpent, yung matandang yung ahas. Okay? Tumutukoy kay Satanas. Opo, na he that is called that the devil or and Satan. Nabanggit po ito mga kapatid sa Revelation chapter 12 verse 7 to 9. Basic naman ito sa ating mga talata eh. Kahit hindi na natin basahin namin sa inyo mga ginigili namin mga tagapakinig, ay alam po ninyo itong talatang ito. So, itong huli kapatid, sa pag-aaral kasi kapatid ng mga Protestant scholar, nabanggit din itong salitang Michael na sabi dito, the early Protestant scholar usually identified Michael with the pre-incarnate Christ. Okay? Finding support for their view not only in juxtaposition of the child and the archangel in Revelation 12 or chapter 12, but also in the attributes ascribed to him in Daniel. So, ito kapatid ay huling na lang ito, karagdagan tungkol dito sa ating pag-aaral. Ano kaya masabi mo tungkol, isama rin mo na lang kapatid, tungkol doon sa ating simulang pinag-aralan hanggang sa ating pinag-aralan. Okay. Para maunawaan ng mga ginigili ng mga kapatid. Ito ang ating pinag-aralan. Kagaya ito, ang mga Protestant scholars. Sila ay gumawa ng mga malalim na pag-aaral para suportahan yung ano ba yung view ng ating pagiging Diyos sa kanyang likas na katangian. Kaya makikita natin sa ating pag-aaral, mga tagapagsubaybay, mga kapatid, na kayo ay tumutuklas sa mga katotohanan na ang ating Panginoong Diyos sa kanyang mga pangalan ay tayo binibigyan ng kasiguruhan na nakakasama natin ang ating Panginoong Diyos. At sa pamagitan ng kanyang likas, napakaraming mga katanungan. Ano ba ang Diyos? Sino ang Diyos? Sa Genesis chapter 1 verse 26, nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang wangis at larawan. Pero tingnan natin yung ano ba yung kawangisan na tinutukoy ng Genesis chapter 1:26 sa wangis ng ating Panginoong Diyos. Physically, ang ating structure ay galing tayo sa alikabok. Ibig sabihin, from materials, hiningahan tayo ng hininga ng buhay at doon ay nabuo ang ating pagiging likas ng tao.
ang Panginoon Diyos ay isang banal na Diyos at siya ay Espiritu without materials. Kaya may magkataliwas na attribute ang tao at ang Diyos na kalikasan. Subalit sa katangian na ipinahayag ng banal na kasulatan, mababasa pa natin siguro sunod, Brother Jubal, Oo. yung kung paano nagpakita. Nagpakita kay Jacob sa gabi ng mukha. Nagpakita kay Moses sa pamagitan ng apoy. Nagpakita sa pamagitan ng kamay, ng likod. Napakaraming bahagi ng Oo. katawan ng tao na nagpakita ang Diyos na maaari makita natin sa banal na kasulatan na kung ano ang merong pisikal na kalagayan ang isang tao, na kung anong itsura ng tao ay ipinakita din sa itsura ng Diyos. Subalit yung kanyang likas ng pagiging espiritu ay tayo ay wala na sa kaisipan na dapat nating hanapin ano pa. Oo. Kundi kung ano ang hinayag ng Panginoong Diyos sa kanyang itsura at kanyang kalagayan, ang kanyang attribute na ating pinag-aralan, doon lamang tayo. Sapagkat hindi natin maaaring isipin pa na mas mahigit pa doon. Sapagkat, sabi nga ni Job, hindi natin maaaraw ang Panginoong Diyos sa kanyang pagiging kabuuan ng pagka-Diyos. Tayo ay mga makasalanan, tanggapin natin. Gumawa na lang ng paraan ng Panginoong Diyos para makita at makasama. Ang sanctuaryo ay binigay niya para makita natin ang kabutihan ng Diyos na doon ay nakapalibot. Makita natin anong ibig sabihin ng apoy na haligi at yung haliging ulap. Ay nandun yung kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, nandun din siya. Oo. Pero hindi natin nakita kung anong forma niya doon sa mga Tumutukoy yun yung paglakbay ng mga Israelita sa ilang na habang mainit, yung ulap ay na sumusunod sa kanila para hindi sila mainitan ng grabe. At yung apoy naman ay tumutukoy naman sa pagbigay liwanag. paggabi at init sapagkat malamig ang kanilang nilalamig yung mga Kaya bayan ang ng gusto Diyos. kong tukuyin doon sa dalawang pillar niyo, nandun ang Diyos. Yes, oo. Nararamdaman ng tao. Tumutukoy yun sa ating Panginoon. Yan. Kaya Kasama natin siya. ang pinakabuod mga kapatid ay magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Okay. Na sa Kanya inihayag sa banal na kasulatan, sadyang ipinasulat ito upang makilala natin ang ating Panginoon Diyos. Sa Kanyang mga pangalan upang makita natin na napakabuti ng ating Panginoon Diyos. At ang programang ito ay ginamit ng Diyos upang ihayag ang Kanyang pagka-Diyos. Napakasayang mag-aaral na makilala natin ang ating Panginoon. Amen. So, salamat kapatid na Fred sa pag-unlock sa aming maganyaya tungkol dito sa ating pag-aaral sa isang makabuluhang pagsagot sa katanungan ng ating kapatid na si Brother John Ray Balonso. Nawa kapatid ay naunawaan mo ang mga talata na aming ipinagkaloob sa inyo at mga pagpapaliwanag tungkol sa iyong katanungan. Nawa ay ikaw ay nagkaroon ng magandang pagkaunawa tungkol dito sa mga bagay na ito. At kami sa The Scriptures Ministry natutuwa sapagkat maraming nagtitiwala sa programang ito na nagbibigay ng mga katanungan upang ito ay masagot sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. So, bago po kami ay magtapos sa aming programa po ito, ay nais po namin basahin muna mga kapatid ang nagbigay sa amin ng prayer request. Sige, sa huling bahagi muna ng aking bago tayo tuloy magpaalam. Alam niyo mga kapatid, kahit kami, marami pa kami tanong tungkol sa Diyos, sa Kanyang pagiging Diyos. Kaya ang programang ito ay binibigay natin na tayo ay makilala natin ang Panginoong Diyos. Tayo mananalangin ngayon. May mga prayer request. Kailangan natin ng pananampalataya sa Diyos. Bagaman hindi natin lahat alam ang pagka-Diyos. Sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kailangan natin ng pananampalataya. Okay. So, basahin muna natin itong mga prayer request. Ito dalawa ito, Brother Fred. Una ay kay Brother Christian Lopez. Sabi dito, makapag-isip-isip ang aking pamilya na nasa Adventista ang katotohanan at katanggapin. Ito siguro siya lang ang mag-isang Adventist. Maaari. Oo. Ipanalangin na ito mamaya. At pangalawa pang prayer request niya, ipanalangin para sa may mga malubhang sakit. Pati yung ito, hindi na ito mga kapamilya niya. Ibang mga kaibigan, ibang mga tao na may mga malubhang sakit. Katulad ngayon, may COVID-19. Maluba din yung mga sakit ng COVID-19 ng iba. Okay, so ipapanalangin natin yan. At
Sunod pa ay matugunan ang mga pangailangan sa araw-araw. Material. At ito naman kay Sister Irene Burabo, panalangin para sa maayos na kalusugan at kalakasan espiritual, karunungan at kaalaman ay makapalawak para sa pag-aaral sa eskwela at Biblia. So ito po mga kapatid ay atin pong ipapanalangin mamaya na ito po ipapanalangin po ni Father Pro. Ngayon po mga kapatid, tayo po ay dadako sa hardin ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming dakila at mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang inyong pong kabutihan sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu ay muli mo pong ipinagkaloob sa amin upang aming masagot ang mga katanungan ng aming mga kapatid na nagtitiwala po sa programang ito ng The Scriptures Ministry. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy niyo kaming ginagabayan sa programang ito ng The Scriptures Ministry. Lalo na po, Panginoon, ang aming mga ginigiling ng mga taga-subaybay na patuloy niyo silang ginagabayan. At nawa, Panginoon, ay ang iyo pong karunungan at pagpapala ay patuloy na makamtan ng bawat tagapakinig ng programang ito upang ang iyong pagdali ng biyaya sa pamamagitan ng inyong mga lingkod sa programang ito ay maging biyaya po para sa kanila. At ganoon din, Panginoon, ipinapanalangin po namin ang aming mga kapatid sa mandako ng mundo at ang aming mga kapamilya saan man silang panig ng mundong ito ay nawa sila ay nasa mabuting kalusugan at nasa mabuting pangangatawan. Nawa ang iyong pag-iingat sa pamamagitan ng iyong banal Espiritu ay patuloy nilang maranasan upang maramdaman nila o maranasan nila na mayroong Diyos na umiibig sa kanila. Sa gabi pong ito, Panginoon, patuloy namin ipinapanalangin na si Sister Irene, ipinapanalangin namin na sana ay tulungan ang kanyang sana ay maayos ang kanyang kalusugan at maging maayos din ang kanyang buhay espiritual. Ganon din ang kanyang pamilya, na nawa ay sila ay magkaisa sa pananampalataya po sa inyo. At nawa, Panginoon, tulungan din siya na bigyan ng karunungan at kaalaman upang mapalawak ang kanyang pag-aaral sa paaralan, sa eskwelahan, at lalong-lalo na po, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong banal na kasulatan. Nawa, Panginoon, itong kanyang mga prayer request, mga kanyang daing sa iyo, Panginoon, ay nawa ito po inyong pakinggan at solusyonan upang siya ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa inyo pong bugtong na anak, walang iba kundi ang aming Panginoon Kristo. Nawa, Panginoon, napatawarin po kami kung saan po kami nagkulang at nagkasala. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus sa dakilang tagapagligtas. Sa pagpatuloy naman namin Diyos ang aming pong panalangin ay bahagi rin ng prayer request ni Brother Christian Luto na ang kanyang pamilya ay magkaroon ng kaisipan na maunawa ng mga katotohanan upang tanggapin kabilang personal na tagapagligtas. Sa pamagitan nawa ng programang ito, sa Scripture Ministry, saan ang isipan ng aming mga kapatid nito na kapamilya ni Brother Christian. At sila'y mapabilang sa membro na naglilingkod sa inyo na iglesia na kung saan ay nagtatapat na sasalubong sa inyo. Ngayon din, isa sa kanyang mga panalangin na nais ihatid sa inyo ay ang mga karamdaman na maaring sumapit sa kanyang pamilya o sa mga kapitbahay at sa buong mundo na naranasan, lalo-lalo na ang pandemya na ito ay pong pagpalain at tipuin na yung makapangyarihang kamay ang bawat kalusugan ng bawat sa amin na hindi kami tamaan at yung mga sakit nito. At ang ibang mga naging biktima ay pong lunasan at pagalingin. At umaasa kami sa inyong kapangyarihan. At ganoon din sa mga material na bagay, lalong-lalo na sa pagkain at iba pang mga pangailangang mga pinunsyal. Sa hirap at buhay sa panahon ito, aming inaasahan, pinanpalatayanan na ipagkakaloob mo ang aming pangailangan sa bawat araw. Ama namin Diyos, aming pinapanalangin sa inyo ang programa ito, The Scripture Ministry, Media Ministry na ito, ay maging mas lalo pang mag-ibayo at marami pang mga katotohanang maihayag at maraming mga tao ang makaalam ng katotohanan at magising at mabuksan ang kanilang mga puso at isipan upang makilala ka ng lubusan. Maraming salamat po sa mga persona na ginamit mo upang mabuo ang programang ito.
at lalong-lalo na sa panguna ni Brother Jubal. Patuloy mo siyang pagpalain ng mga karunungan, mga sources ng kanyang mga dapat talakayin na ipagkaloob sa kanya upang lalong maihayag ng malawak na katotohanan at ito ay maging bukas sa lahat ng mga tao. At umaasa po kami na hindi namin magagawa at hindi kami hihingi sa iyo. Kaya, Ama namin Diyos, intentionally hinihingi po namin ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu. At sa bawat panahon ng programa ay ang pag-ingat ng iyong mga banal na anghel. Ganon din ang mga tagapakinig sapagkat ang programang ito ay hindi lang sa amin kundi sa kanila na nakikinig at nanonood nito. Pagpalain po sila at ang mga pamilya nila at mga pamilya. Ito ang aming samo at dalangin ng alang nawa sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ayan po mga kapatid, salamat po sa inyong panonood at nawa ay patuloy pa kayong sumuporta sa gawain ito ng The Scriptures Ministry na inyo pong i-share sa inyong pong mga kaibigan upang sila po ay makaparinig po ng salita ng Panginoon. Magandang gabi po at pagpalain po.